Ano, ba't tingnan naman ninyo? Wala ako doon. Pero pasok kayo sa online. Pagkatapos sa online, number 1 na. Huwag kasi kayong bias sa pagbabalita. Kung anong nandun, kung anong balita, ilabas ninyo. Balance sa pagbabalita para malaman ng lahat ng tao. I would say very highly unusual. Pero ano pa bang point yung hindi lumabas? Anong point yung hindi lumabas sa rally? Kasi nilabas namin, it's called peace and unity. Yung hindi ako minention, ma'am, it is as if I was never part. Nawala lang yung pangalan niya. Wala. Ang tagal ni Marcolita nagsasalita doon, siya ba yung wala? Magandang umaga mga kababayan, mga kapatid. Lalong umiinit ang panahon ngayon. Lalong-lalo na rin umiinit ngayon sa politika. Sabi nga dyan, ilang tulog na lang, election na. Magkakaalaman na. Ang natatakot ngayon yung, alam na nila kung sino yung natatakot ngayon. Pero may isang tao na safety na, okay na. Kahit magpahinga ka na, hindi ka na mag-ikot-ikot. Ayos na. Ngayon mga kababayan, mga kapatid, balikan natin yung unang mga pagsubok ni Marcolita sa kanyang buhay. Ngayon tumakbo siya bilang senador sa ating bansa. Panoorin muna po natin to. Pupuntahan po natin yung mga surveys. At isang mga naging issue to sa SWS survey. Ang sabi nyo po ay hindi sinasama ang inyong pangalan at ipapatawag nyo ito sa isang hearing. You're ranked 36 this time. Tingin nyo, kaya pang humabol? Kakayanin na umabot yung 36 sa 12? Kasi hindi ako naniniwala na number 36 ako. Grabe ano? Yung survey para sa kanya pang 36. Pero yun pong kailangan sa Senado 12, kaya dapat makasama ka sa Magic 12. Ang layo ni Congressman Marcolita, sabi ni Sheryl Cousin, ano ba? May pag-asa pa ba? Makakahabol pa ba? Huwag na lang kaya. Grabe no, pero si Marcolita, diyan ako bilib sa kanya, talagang malakas yung loob. Hindi siya pinanghinaan. Pakinggan po ninyo. Hindi ako naniniwala na number 36 ako. Panoorin pa natin tong video mga kababayan, mga kapatid, dahil dito nakapaglabas ng sama ng loob si Congressman Marcolita. Dahil nararamdaman niya talagang pinagtutulong-tulungan na siya hindi makasalabas sa media. There was a huge rally on January 13. I think Panoorin pa natin mga kababayan, mga kapatid. I am part of that rally because I was one of the speakers. I spoke for about 1 hour. January 14 or the next day, it was supposed to be reported by the broadsheets, by Philippine Inquirer. Yung slogan niya, Balanced News, Fearless News. Doon mga kababayan, mga kapatid, sa slogan ng Philippine Inquirer, ang nakalagay doon, Balanced News. Kaya dapat, balance yung pagbabalita dapat. Sabi nga ni Mike Enriquez nung namubuhay pa, walang kinikilingan. Di ba? Tama naman yun eh. Dapat ganun sana ang nangyayari. Balance sa pagbabalita. Tuloy pa natin. What the hell? I was not there. I was not even mentioned. It is as if I did not exist. There were 3 reporters who wrote that report. Andun ang pangalan because I kept that particular publication. With all due respect, ma'am, Philippine Star. What was the slogan?
truth shall prevail. And there were 8 reporters who reported that particular incident. 8. So 8 plus 3, 11 reporters, nobody saw me in the rally. Nobody heard me. Why? It is as if I did not exist. The Senate President who was not there, na nagbigay lang ng konting text message, he earned 8 paragraphs. Mabuti pa raw mga kababayan, mga kapatid, si Senate President Chis Escudero, nag-text lang. Yun, nakasama na siya. Nakailang paragraph pa itong sinabi na nakalagay doon. Pero wala siya doon. Nagbigay lang ng mensahe. Pero yung nagsasalitang napakatagal na, wala. Ganun ang buhay. Pag ayaw talaga sa'yo, tuloy pa natin. Several politicians who were there were not invited, but they happened to be there. All their names were mentioned. But the guy who spoke for at least an hour and provided the context of that rally, I was not there. How do you call this? This is the media in this country. I meant it because I said, Mr. Chair, I want you to invite these 2 broadsheets. Yung binabanggit ni Congressman Marcolita na 2 broadsheet na yun, yun yung Philippine Inquirer at saka Philippine Star. Yan kasing dalawa na yan, magkasama lang sila, iisa lang yan eh, Philippine Inquirer at saka Philippine Star. Pero yan dalawa na yan, mga big news talaga yan, yan ang mga inaabangan ng mga tao. Lalong-lalo na yung may mga pinag-aralan. Yan ang inaabangan nila. Yung newspaper na yan. Pero anong nangyari? Wala siya doon. Ganon. Willfully censor anyone sa dyaryo namin. Kung nandun siya sa story, pagsasama-samahin yan eh. Yung lahat ng reporter na yun, pagsasama-samahin lahat ng story nila, ng isang editor. Wala, ma'am. January 14, talagang inisa-isa ko lahat, pati pahid. Baka sa advertisement, baka biglang merong RDM man lang. Baka hindi siya, kasi ang dami-daming in-interview din, bababayan ng gano'n eh, Kung bababayan. nag-i-interview sa kanya, mga kapatid, mga kababayan, si Cheryl Cosin and Lingaw, para sila taga TV5. At saka itong isang babae, si Ami Pamintuan, ng Philippine Star. Tuloy pa natin. Yung, Pero sir, if I may, sir, ganun talaga also, yung ano. Sir, I understand your concern. Pero sir, also, something about Houston processes, hindi po lahat sa isang rally, hindi lahat ng nagsalita ay ililista. Isasama sa storya. For example, the best example, sir, pag may protesta ang kaliwa, for example, kahit tatlong oras nagsasalita yan, hindi minsan namin yun mailalabas hindi lahat. binabanggit ng pangalan. It happens, sir. In the end, the happens a lot, actually. reporter will decide for Yung himself. rally namin, 4 lang kaming nagsalita. Yung 3, these are members of the hierarchy, na-mention ang pangalan. So parang sinasabi niyo po na left out kayo. Ako Kayo lang ang wala. nagsalita ng pinakamahaba na 1 hour, and I provided the context. Kasi ako lang ang pwedeng magsalita noon, hindi sila. Ako lang. Ma'am, kahit na ba isang sentence lang? Grabe, sabi ni Congressman, ma'am, kahit isang sentence man lang, siya yung pinakamahaba na nagsalita doon sa entablado. Pero hindi man lang siya nabanggit, totally blackout talaga siya. Pero alam naman nila na tumatakbo yung bilang senador. Pero talagang ayaw talaga nilang pag-usapan sa labas. Kaya hindi sinama. Doesn't necessarily mean that they did not see you or mind you. It's just that perhaps, I can't speak for the reporters because I was not there. But it's also possible that the reporters in the end thought na ito yung kailangan ko ilagay. Oh my God, soundbites, yes. or quotes. Ang lalaki ng billboard na yan. And this rally reverberated in the entire country because there were 13 other areas. The first is in Luneta. There are other 12 areas in Mindanao. Andun ako lahat. Tapos hindi man lang ako na... Why would you not mention me, madam? Hindi, yun ang inaano ko. Kaya nga sinasabi ko, kasi maganda yung tanong ni Ma'am Cheryl.
Hindi ka ba atras kasi so how do you describe what's happening in this country? So you don't believe in the survey? Not anymore. You think po ay naaapektuhan yung pulso ng masa sa mga lumalabas na survey? Nakakaapekto po yun sa... Yun ang aking ikinalulungkot at ikinatatakot. It could be a mind-setting strategy. Pero pag nagano kayo ng online ngayon, tingnan nyo yung mga ng online na bakit ako yung palagi number 1 sa online naman. I'm not saying na totoo rin yung but tingnan naman ninyo, wala ako doon. Pero pasok kayo sa online. Pagkatapos sa online, number 1 ako. Ba't naman ganun? Congressman Sir, we understand your concern. Marcoleta. Ako lang, I just have to take note of this particular point kasi we cannot just say na palibasa hindi po lumabas yung pangalan niyo doon sa dyaryo. Hindi ibig sabihin po na kayo'y single out. What does that mean? Hindi po, that does not mean that you were singled out. Hindi po kami nagsisingle out taken ng kahit out. sino. I think that's also unfair Yes. to talk to reporters and editors that way po. I'm sorry, but... And I am talking about 8 reporters. Yes, sir. Nag-isa yung isip nila na hindi nila ako nakita. I spoke for at least an hour. Escudero was not there. At nag-send lang siya ng text message. Reaction He niya earned daw yung 8 pages of that report. Well, I guess baka siya yung baka... Hindi po kami nagsisingle. I promise you, hindi But nagsisingle out ang Philippine how would Star. you describe that? Kasi kapag ganyan, napakarami pong detalye ang pumapasok sa isang story and we have limited space. Pipiliin po yan. Ang mga reporter, usually kung 8 reporter yan, nagpadala yan ng 8 report on one rally. Apart from the 8 reporters on the rally, meron po kami mga reporter na magre-react sa siguro reaction ng 12 senador. Isang katerbang mga colleagues nyo sa House, magre-react po lahat yan. Dahil... Lahat nga sila nabanggit, ma'am. Lahat ng reaction nila nabanggit. Pero pinapangako ko po sa inyo na hindi kami nag-single out. Pero Congressman... How do you characterize what happened to me? That if you do not describe that as singling out, what is that? Nasa What is process that? po yun ng editing eh. Ayon mga kababayan, mga kapatid, nasa process daw ng editing. Ibig sabihin, ang editing, napakalaking kinalaman nito sa pagbabalita. Ibig sabihin, ang buhay ng ipapalabas sa media, nasa buhay ng editing. Sino ba tong editing na to na mga nag-a-approve bago ipalabas dyan sa media na yan? Reaction ko lang mga kababayan ito kasing mga reporter natin, itong mga taga-media, maraming nakuha na yan ng mga details na balita. I-edit na yan. Bago yan ipalabas, titingnan muna ng editor-in-chief. Tapos nakita niya doon si Marcoleta nagsasalita sa entablado. Hindi kursunada ng editor-in-chief. Sabi, tanggalin yan, ayaw ko niyan eh. Huwag yan, tanggalin yan si Marcoleta. Wala kang magagawang reporter kung di tatanggalin mo yun. Dahil yun nga yung nag-a-approve eh. Wala kang magagawa, empleyado ka eh. Binabayaran ka lang eh. Hindi katulad ng mga vlogger, hindi binabayaran ang balita niyan. Kalimitan pa nga yan pag nagbabalita undaak. Ipinapakita agad nila yun live. So makikita mo talaga na totoo yung binabalita dahil nandun sila mismo. Yung kasi walang mga amo yun. Hindi binabayaran ang balita nun. Ang amo lang ng mga vlogger, itong management ng YouTube. Kaya sila, kung iisipin mo, parang mas maayos pang magbalita yun eh. Kahit hindi kagandahan magbalitang pasunod-sunod yung vlogger, hindi katulad ng mga journalist talaga, itong mga reporter, maayos sila magsalita, sunod-sunod. Pero yung nilalaman ng balita naman, doon mo makikita kung alin ang totoong ibinabalita ngayon, di ba? Palagay ko na sa nakikita ko, itong mga vlogger ang tunay, lalo na yung mga nagla-live silang sa balita. Yun ang totoo. Ganon din po ba sa television? You're just referring to the 2 broadsheets po?
Nagtanong din ako. Wala nga eh. It's a total blackout. So sa lahat, Total is that what you're blackout. saying? Siguro sa mga broadsheets, hindi ko naman kaya. Pero kasi itong dalawang ito, siyempre sila yung malaki. Ito yung referensya ko. Hindi, kasi kung yung sinabi po nyo, nasabi na sa ibang report, palagay ko hindi That na is yun not even maulit. a justification. It's to No, hindi. Kasi report ninyo to. sasabihin namin kung bakit nag-rally eh. Alam naman namin kung para saan yung rally eh. Alam namin na it is supporting the position of President Marcos not to impeach the Vice President. Alam namin yun ang dahilan ng rally. Yeah. Kung yun po ang sinabi nyo, And I hindi na po provided yun the mauulit. context why the church took that message. Kasi ako lang ang pwedeng magsabi nun. Pero kung inulit nyo lang po yun, siguro yung Hindi mga ko inulit, reporter, ma'am. I was the one. I Text na yun. who provided the context. Kasi ang sinasabi natin, it's a panawagan ng kapayapaan at pagkakaisa. Because yung rule of law hindi nasunod. Ngayon, hindi nila pwedeng i-describe paano hindi nasunod ang rule of law, kung bakit nawalan ng due process. Ako lang ang nagkwento isa-isa kung bakit ang due process ay nasakripisyo at yung rule of law ay halos nawala. Dinescribe ko, ma'am, isa-isa. Isa-isa. And that even did not merit attention to 8 of your reporters and 3 from Inquirer. 11 of them. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ako, No, sorry, I kung ba- understand, kung I ano ko lamang understand yun. your concern. Yeah. Because it is connected to... Yes, sir. That's Ako, I right. understand po your concern. However, also my concern is we cannot also at the same time have our sources tell us that I should come out and I should be quoted just like that. Who would say that I should not come out and I should not? No, that's what you're implying, that you're being singled out. hindi, editorial paano prerogative nga po kung yun eh. Ako na lang ang nawala di ba? Ano, sir? But in the end, I mean, our sources can So tell us... kung halimbawa, janitor lang ako nagtitinda doon, I would probably assume that. I was the only one who spoke and provided the context of that rally. Sir, let's not change the narrative. No, I'm not. I'm not changing the narrative. Talagang ganun ang nangyari. Sir, I'm also talking about how a newsroom works and what our job is versus what your That's job very is. unusual. Let's say I would say very highly unusual Hindi, because pero sana ano- kung isa lang. Ano pa bang point yung hindi lumabas? Anong point yung hindi lumabas sa rally? Kasi nilabas namin, it's for peace and unity eh. Yung hindi ako minention, ma'am, it is as if I was never part and nawala I lang was yung pangalan not niyo. there. Wala. Pero yung point ng rally nandun. Nandun po yung dahilan ng rally, alam na The namin rally yun. is eh. about INC because that is the Yes, banner, it's that's the INC. headline. It's INC and millions showed up. And so that was deliberate. No, that Na was wag the na akong story. isama doon, even if I was the one who Hindi po provided deliberation, ipinapangako ko sa inyo, it's not deliberate. Pero ngayon naman, yung pinagkakaitan ninyo ng balita, asan na ngayon si Marcolita? Sigurado. yung pinagkakaitan ninyo ng balita, asan na ngayon? Sigurado, 101% siya ang number 1 ngayon sa Senado. Tandaan niyo yan, mga kababayan, mga kapatid. Ito na ngayon ang kalagayan ni Congressman Marco. Pag-asa natin sa Senado, number 38 sa balota, Dante Marcolita! Para sa mas magaling, pinatawag mo ang sisya.
pwede kong bigkasin upang ihatid ko sa inyo ang taus-pusong pagtanaw ng utang na loob sa inyong pagpapaunlad upang dumalo sa pagtitipong ito. Ako po ang inyong lingkod, Boss Edgar po lamang. At ang channel na ito ay patuloy pong sumusuporta sa inyo, lalong-lalo na po sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Congratulations, Senador